Ito po ang Yamaha Gravis 125 mga parekoy. Isang scooter na napaka-porma at may mga magagandang features. Nagkakahalaga po ito ng 92,900 at kung mag-installment naman po kayo, meron po itong minimum down payment na 10,000 pesos at merong monthly amortization na 4,400 sa 3 taon. Tara mga parekoy at alamin natin kung ano ba yung mga specs at features nitong napakagandang scooter ng Yamaha, ang Mio Gravis 125. Sa Scooter 125 category nga mga parekoy, ang masasabi natin na isa sa mga kategory na napakarami po kayong pagpipilian. Yung Big 4 natin, meron na talagang mga entry dito. Pero ano nga ba yung mai-offer sa atin ng motor na to at gaano nga ba kaganda ang mga features nito? Umpisahan po natin sa kanyang makina. Meron pa itong total na 125cc yung laki po ng kanyang makina. So saktong-sakto lang talaga ito sa mga pang daily driven, kahit mga pang long ride, okay na okay din. Ang maganda kasi dito, scooter siya kapag gagamitin natin pang daily, pamalengke, pang grocery, meron po talaga tayong paglalagyan. Bukod sa ating compartment, meron po tayong footboard na pwede tayong magpatong ng mga pinamili natin. Gumagamit pala ang makina nito ng air-cooled. 4-stroke din po siya at single overhead cam. Meron din po itong 2 valves. Nang sa ganito, saktong-sakto yung kanyang specification para ma-retain yung napakatipid po ng konsumo ng gasolina. At yan po talaga ang hinahanap ng mga Pinay riders. At ito talaga po yung makina na nasa sweet spot 125cc, hindi siya ganun kalakas pero hindi rin siya ganun kahina, kumbaga saktong-sakto lang at napakatipid pa po sa gas dahil gumagamit po ang makina nito ng fuel injected. Para may idea po kayo dito sa makina, meron po siyang 52.4 na bore at 57.9mm na stroke. Meron po itong compression ratio na 9.5:1. So mapapansin natin dito, hindi ganun kalakas po yung kanyang compression ratio. Normally ganito po talaga kapag gumagamit lang po ng air cooling system yung isang makina, hindi po nila kasi ito pwedeng pataasin sa ganitong cooling system. The more kasi na tumataas po yung compression ratio, mas lumalakas po yung sipa ng makina. Pero dito, tamang-tama lang dito sa kanyang cooling system. Kasi kaya po magbato ng makina nito ng 7 kilowatts at 8,000 RPM at maximum torque po na 9.5 Nm at 5,500 RPM. Tapos meron po siyang electric starter yung kanyang makina para pagpapaanda rin natin hindi hassle. Unlike po yung mga dating motor, di kickstart, pero dito, less hassle na electric starter. Pero dito mga pare kayo, lagi nyo pong babantayan yung health ng kanyang battery. Meron po tayong engine oil capacity na 0.84 liters. So yung 1 litro na bibili natin, hindi po natin nauubusin yon. Sa mga suspension naman mga pare kayo, dito po sa unahan meron tayong telescopic fork, tapos yung likod po is naka monoshock tayo dyan, side mounted. Sa mga gulong naman, mapapansin natin dito napakalapad po ng gulong nito. Sa unahan po meron tayong 100/90 size 12 tubeless po yan. Tapos yung likod naman is 110/90. Size 12 din po, tubeless din po yan. Medyo mas maliit siya sa mga normal na scooter na 14. Pero ito yung 12, hindi rin naman siya ganun kaliit tingnan kasi medyo malapad naman po yung gulong niya. Ang dami po kasing advantage ng mga malalapad yung gulong Unang-una, maraming goma, yung contact sa kalsada, mas makapit po yung gulong natin. Unlike po sa mga maninipis yung gulong. Kapag magtitake po tayo ng mga banking or cornering, mas may advantage po ito na mas kumapit. Nang sa ganun, mas less po yung chance na mag-i-slide yung motor natin. Tapos napaka-stable po sa high speed yung mga malalapad na gulong. Isa pa po dyan, kapag may lubak, hindi po gaanong karamdam yung mga maliliit na lubak dito sa mga malalapad na gulong compare po dun sa mga maninipis yung gulong. Tsaka kayang-kaya talaga i-absorb ng mga ganitong kalalaking gulong yung mga konting lubak. Unlike po sa mga maninipis, may mga pagkakataon talaga na nabebengkong yung mga mugs natin. Sa mga preno po sa unahan, meron tayong hydraulic disc. Napakalakas po ng preno nito. Kahit na single piston caliper lang to, asahan nyo talaga yung kapit ng kanyang brake. Mag-iingat lang po tayo kasi wala po itong ABS or anti-lock braking system. Kapag magdadrive po tayo ng mga ganitong motor, kailangan po talaga nating i-familiarize yung mismong motor para kapag magbe-brake tayo, alam natin kung gaano kalakas po yung pistil natin sa mga lever. Sa likod naman po, meron po tayong drum brake. Oo, hindi siya disc brake, tsaka hindi siya ganun kaganda at kakapit ng mga disc brake. Pero yung mga ganito kasi mga pare ko, normal na natin ito makikita sa mga 125cc. Ang advantage kasi ng mga ganito, syempre mas mababa yung presyo ng motor kapag naka-drum brake. Mas mahal kasi yung build ng mga disc brake. Sumunod yung mga ganitong klaseng brake, drum brake, hindi po yan nawawala ng preno sa mga papalusong. Normally kasi yung mga disc brake, kapag mayroong mga daan na puro papalusong, nagiinit po yung ating mga brake fluid. At kapag na-meet po ng brake fluid yung kanyang limit na heat, hindi po kumakagat yung mga calipers natin. Kaya doon po nagkakaroon ng aksidente. Pero po dito sa mechanical drum brake, kahit po papalusong, pigain nyo na pigain yan, kahit mag-init na mag-init yan, hindi po nawawala ng kapit yan. Yan po yung advantage ng mga drum brake. Disadvantage naman po niyan, medyo may delay
madelay po talaga yung kapit unlike sa disc brake. Pagkapiga mo, expect mo talaga yung hihinto ka agad. Pero dito sa drum, may ilang milliseconds bago siya kumapit talaga. Ako ginagamit ko lang yung drum brake, pang alalay na lang. Normally, ang pinaka ginagamit ko talaga is front brake or disc brake. Tapos yung likod is alalay-alalay na lang. Sa seat height mga pare ko, meron po tayong 780mm. Napasok na pasok po sa average Filipino height. Hindi siya ganun kataas, hindi rin po siya ganun kababa. Kaya maraming Pilipino ang kayang-kaya sakyan itong Mio Gravis 125. Yung bigat naman po nito, with oil tsaka full tank, meron po tayong 102 kilograms. Tapos yung kanyang fuel tank capacity is 4.2 liters. Hindi siya ganun kalaki na kagaya ng mga kalaban niya na nasa 5.5 liters, 5.6. Pero kung pang daily lang naman gagamitin, is pwede na to. Pero syempre, ibang usapan naman kasi kapag nag long ride na tayo. Diyan papasok yung mga advantage ng mga malalaking tangke. Sa 4.2 liters, andun lang tayo sa pwede na. Hindi siya ganun kaliit, pero hindi rin siya naman ganun kalaki. Yung mga malalaking tangke kasi, less hassle to sa biyahe. Madalang tayo bibisita sa mga gasoline station, mas tuloy-tuloy po yung biyahe natin. Unlike po dito sa mga maliliit yung tangke, mas madalas po tayo bibisita sa mga gas station. At nakaka-cost din po yun ang delay sa mga biyahe natin. Lalo na po, kung malayo po talaga yung pupuntahan natin, like yung mga Pagudpud or mga Bicol, yung tipo mga 300 to 600 kilometers po yung mga biyahe natin. Doon nyo talaga ma-appreciate yung mga malalaking tangke. Pero dito, sakto lang. Dito naman po sa may kanyang headlight, LED na po yung ginagamit dyan. Tapos makikita po natin yung headlight tsaka yung signal light. Continuous na po yung pinaka-lens niya. Kumbaga itong headlight tsaka yung signal light natin is naka-integrated na po yan. Unlike po sa iba is nakalawit. Tsaka medyo may pagkakahawig sa Honda Click, no? Yung pinaka-headlight tsaka yung signal light, pahaba siya. Kaya napaka-angs din talaga ng harap nitong Mio Gravis. Dito naman po sa may kanyang taillight, naka-integrated din po yung ating mga signal light. Maganda kasi dito, hindi prone sa bali yung mga signal light kasi walang nakalawit. Unlike dun sa mga Aerox, mga Honda Click, nakalawit yung mga signal light. May mga iba kasi na napuputulan nun kapag tinatamaan ng angkas natin. Pero sa case ko naman, sa sobrang tagal ko nang gumagamit ng Honda Click, lagi naman ako nag-aangkas. Never siyang nabali, never siyang tinamaan. Siguro maganda lang talaga yung pwesto ng signal light ng Honda Click. Pero dito, wala talaga kayong iisipin na mga ganong problema kasi integrated na siya. Tapos kapag nilapitan natin itong harap mga pare ko, may makikita tayo dyan na Yamaha logo, tapos mayroon dyan Gravis. Tapos maganda rin yung combination ng paint niya, no? Naka two-tone siya dito, pati sa may handlebar natin. Tapos makikita din natin yung sticker dyan na Mio. Kung sa front look ang pag-uusapan nitong Mio Gravis, napakaangas din po talaga. Tsaka medyo malapad talaga siya tingnan, no? Unlike sa mga ibang 125cc na scooter like itong katabi niya, yung Mio Gear, di hamak na mas bulky talaga tingnan itong Mio Gravis. Sa ating instrument panel mga pare ko, naka full digital na po tayo dyan. At saka yung pinaka-instrument panel niya, pahaba po or pa-rectangle. Medyo may pagkakahawig siya ng panel ng Honda Click no na pa-rectangle kasi yung panel dati ng Gravis medyo pa-square yon. Pero dito pa-rectangle na siya. Tapos makikita po natin yung kanyang mga handlebar switches, nakasama po siya sa pinaka-fairings po ng ating handlebar cover. Sa mga ganitong type kasi ng handlebar switch, hindi nyo sa mapapalitan ng mga handlebar switches na mga available sa market. Tulad ng mga tie switch or yung mga black switch. Unlike sa iba na napapalitan talaga. Pero sabi nga ng iba dito stock is good. Ang maganda kasi dito sa digital panel mga pare ko, marami po tayong mga information na makikita unlike po sa mga analog display na sobrang limited lang. Pero dito meron na tayong mga trip meter na makakatulong sa atin para masukat yung mga layo ng binabiyahe natin. At syempre, napaka-futuristic po ng design. Sa left handle switch mga pare ko, makikita po natin meron tayong busina sa pinakababa, sumunod po signal light at high beam and low beam. Wala po siyang nakalagay na passing light. Pero itong tatlong button na to, ito naman po yung mga pinaka-importanteng kailangan natin kapag nagda-drive tayo. Sa kanan naman po, makikita natin yung pinakababa, may starter tayo. Sumunod, meron po tayong hazard. Sa taas naman po, meron tayong stop and start system. Parang idling stop system yan ng mga Honda scooters. Ito po yung features ng Mio Gravis na kung saan kapag nakahinto po kayo na matagal or naka-idle lang matagal yung makina nyo, automatic po mamamatayan para makasave po tayo ng gasolina. At kapag papaanda rin nyo po, no din na po pindutin yung starter natin. Ang gagawin nyo lang po ay i-twist ang throttle at automatic aandar na po yung kanyang makina. Ganun lang po kadali. Dito naman po sa may front left side, makikita po natin dito yung pinakalagayan po ng gasolina natin. Maganda kasi dito less hassle kapag magpapagas tayo, no din na bumaba sa mga scooter natin para lang din kayong mga nakaditangke sa harap. Meron din po tayong hook dyan na pwedeng pagsabitan ng mga gamit natin. Dito naman po sa front side, makikita natin yung napakalalim po na front pocket. Maliit lang yung butas niya pero napakalalim naman po kaya medyo marami rin tayong malalagay dyan like yung mga basahan natin or kahit anong gamit natin na ginagamit natin sa biyahe. Ang nagustuhan ko ba dito mga pare kayo, no? Yung seat opener niya tsaka yung tank opener. Andito na po malapit sa may pinaka-ignition switch natin. Lalo yung seat opener, hindi kayo
maghuhugot pa ng susi tapos isususi nyo dun malapit sa may upuan. Pero dito, nasa isang location na lang po yung susian natin at yung seat opener. Para sa akin, less hassle to. Tapos sa may pinakataas naman po, makita natin yung ating charger. Napakalaking tulong po nito kapag maglo-long ride tayo or bumabiyahe tayo or kung ginagamit natin yung motor natin sa hanap buhay like yung mga lalamove, angkas. Wala na kayong pangamba na malobot po yung mga gadgets nyo o yung mga smartphone nyo kasi may charger na tayo. Para sa akin, napakalaking tulong nito kapag sa mga long ride kasi ginagamit ko yung phone ko for navigation at talagang pwedeng malobot yung aking smartphone. Dahil dito, charge ko na yung mga gadgets ko na dala. Socket type pala ito mga pare ko, hindi pa to USB ready kaya bibili pa kayo ng car socket para magamit nyo po ito. Bali sa ngayon mga pare ko, yung mga available na colors po dito sa Mio Gravis ay meron po tayong matte brown. Ito nga pong nasa video na to. Sumunod meron tayong matte black. At pinakahuli nga po itong Glam Petrol. At uulitin ko lang mga pare ko, nagkakahalaga po ang motor na to ng 92,900. Kayo mga pare ko, sulit ba yung kanyang presyo para sa ganitong motor? Tara at pag-usapan natin yan dito sa comment section. Yun lang mga pare ko, sana po na ibigay ko po yung mga information na kinakailangan nyo dito sa motor na to. At natulungan ko po kayo sa pagpili nyo sa bago nyo motor. Yun lang po mga pare ko, magandang araw po. Thank you for watching.